Isipin nyo lang mga kapatid ang isang bansa na may magagandang tanawin, maraming likas na yaman at iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ito ang Pilipinas, isang bansa na dapat umunlad. Ngunit kahit may malaking potensyal, patuloy itong nahihirapan kung paano ibalanse at palaguin ang ekonomiya. Katunayan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay mas mahirap pa kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon na mayroong mas kakarampot na mapagkukunang yaman. Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit nangyari ito sa Pilipinas, ang bansang may likas na yaman at kagandahan ngunit nahulog sa ganitong sitwasyon ng ekonomiya. Isang bansa na dapat isa sa pinakamayaman sa Timog Silangang Asya pero hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin. Tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit nangyari ito, kasama ng kasaysayan, pamamahala at mga kasalukuyang problema na hadlang sa pag-unlad ng bansa. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Ang Timog Silangang Asya mga kapatid o Southeast Asia ay isang rehiyon na may malaking pagkakaiba. Sa isang bahagi may Singapore, isang maliit na bansa na naging isa sa pinakamayamang lugar sa buong mundo. Sa kabilang banda nandyan ang Pilipinas na may parehong likas na yaman at lokasyon ngunit malayo pa sa pagiging mayaman. Dito pumapasok ang tanong kung bakit hindi nakuha ng Pilipinas ang buong benepisyo mula sa mapagkukunang yaman nito. Kung titignan ng kasaysayan, makikita na minsan ang naging masagana at nagkaroon ng magandang pag-unlad ng Pilipinas kung saan noong mga 1950s at 1960s, mabilis ang paglago ng ekonomiya nito at malakas ang halaga ng piso, halos kasing halaga ng dolyar ng Amerika. Ngunit nang dumating ang rehimen ni Marcos, nagsimulang bumagsak ang halaga ng piso at nahirapan ang ekonomiya na makabangon na nagdulot ng matagalang hindi na pag-usad. Sa ngayon mga kapatid, ang halaga ng piso ay nasa tinatayang umaabot ng 56 pesos bawat dolyar na nagpapakita ng mga patuloy na problema ng ekonomiya. Samantalang ang Singapore ay patuloy na umunlad at naging halimbawa ng tagumpay para sa ibang bansa. Isa sa mga malinaw na indikasyon ng kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa ay ang GDP per capita na nagpapakita ng kabuang halaga ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa na hinati sa bilang ng mga tao. Kapag mas mataas ang GDP per capita, ibig sabihin ay mas mayaman ang bansa at mas maganda ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Nangunguna ang Singapore sa Southeast Asia na may mataas na GDP per capita na halos $91,000. Ipinapakita ng numerong ito ang lakas ng ekonomiya, ang epektibong pamamahala ng gobyerno at ang magagaling na manggagawa ng bansa. Ang mabilis na pag-usad ng Singapore ay dahil sa matibay na pamumuno, mahusay na pamamahala at ang sistema ng meritokrasiya kung saan ang mga pinakamahusay na tao ang namumuno. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay mayroong mas mababang GDP per capita na $4,077. Ang mga kalapit na bansa tulad ng Indonesia at Thailand na may katulad na likas na yaman at heograpiya ay mayroong mas mataas na GDP per capita na $5,500 at $7,750 ayon sa pagkakabanggit. Makikita sa mga numerong ito ang malaking pagkakaiba sa pag-unlad ng ekonomiya kahit na nagsimula sila sa magkatulad na kondisyon. Ngayon mga kapatid, upang ating maunawaan kung bakit nahuhuli ang Pilipinas, kailangan nating tignan ang kasaysayan nito at ang epekto ng kolonisasyon. Parehong dumanas ng kolonisasyon ang Singapore at Pilipinas, kung saan ang Pilipinas ay pinamahalaan ng mga Espanyol sa loob ng higit sa 300 years at sinundan pa ng impluensya ng Amerikano. Ang kolonyal na nakaraan ng Pilipinas ay nag-iwan ng malalim na epekto tulad ng political instability, social inequality at mahihinang institusyon. Ngunit magkaiba ang naging landas ng Singapore at Pilipinas pagkatapos makamit ang kalayaan. Sa pamumuno ni Lee Kuan Yew, ang Singapore ay gumawa ng mga hakbang upang alisin ang katiwalian, magtayo ng malalakas na institusyon at magtaguyod ng meritokrasya. Dahil dito ang Singapore ay naging isang malakas na bansa sa ekonomiya. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nakaranas ng politikal at problemang pang-ekonomiya pagkatapos ng kalayaan. Ang katiwalian ay lumaganap at ang mga political dynasties ay nagsimulang magtagal. Ang mga dinastiyang ito ay nagpapanatili ng kapangyarihan sa politika, kaya nahirapan ang bansa sa paggawa ng mga reforma. Habang ang kapangyarihan ay kontrolado ng ilang pamilya, ang karamihan sa mga Pilipino ay nananatiling mahirap. Isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang patuloy na problema sa katiwalian. Hindi tulad ng Singapore na may matatag na sistema laban sa katiwalian, ang Pilipinas ay patuloy na mababa ang ranggo sa mga pandaigdigang talaan ng katiwalian. Noong 2023, nasa ika-115 na pwesto ang Pilipinas mula sa 180 na bansa. Pinapakita nito kung gaano talaga kalala ang problema sa korupsyon. Ang katiwalian ay kumalat sa lahat ng antas ng gobyerno, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga pambansang lider. Dahil sa malawakang katiwalian, nahirapan ang Pilipinas na magamit ng husto ang mga yaman nito at magtagumpay. Kahit may pagkakataon para sa paglago, ito ay madalas napipigilan ng kasakiman at pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan.
Halimbawa, ang likas na yaman at estratehikong lokasyon ng bansa ay maaring maghikayat ng mas maraming foreign investment, pero dahil sa kahinaan sa pamamahala at kawalan ng tiwala sa mga institusyon, nagiging sagabal ito sa mga kinakailangang pag-invest. Isa pang malaking problema sa Pilipinas ay ang kakulangan ng meritocratic system. Ang tagumpay ng Singapore ay dahil sa kanilang sistema kung saan ang mga pinakakwalipikadong tao lamang ang pipiliing mamuno. Sa Singapore, binibigyan ng malaking halaga ang kakayahan at talino ng isang tao, hindi ang kanilang koneksyon sa politika o pamilya. Sa Pilipinas, kahit sino, anuman ang kanilang kwalifikasyon ay maaring tumakbo sa posisyon. Dahil dito, ang mga political dynasties na madalas hindi nakatutok sa serbisyo publiko ay namamayani sa pamumuno ng bansa. Marami sa pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Pilipinas ay hawak ang politika na nagdudulot ng isang cycle ng katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay. Sa Pilipinas, maraming halalan ang nagtatakda ng mga nanalo batay sa popularidad, hindi sa merit. Ang mga kilalang pangalan, pamilya at political dynasties ang madalas nagwawagi, habang ang may mga tamang kwalifikasyon at mga bagong ideya ay nahihirapan. Ang ganitong sistema ay nagpapahina sa politika, pinipigilan ang mga bagong ideya at nagpapanatili ng bansa sa isang cycle ng hindi epektibong pamumuno. Upang makaalis sa cycle ng kahirapan at mahihinang pamamahala, kailangan ng Pilipinas na mag-focus sa mga pangunahin nitong problema. Mayaman ang bansa sa likas na yaman, maganda ang lokasyon nito sa baybayin at mayroong mahuhusay na mga manggagawa na ang lahat ng ito ay nagsisilbing oportunidad para sa pag-unlad. Ngunit ang mga pagkakataon ay talagang hindi pa nagagamit ng tama. Ang susi ng bansa upang matamo ang pag-unlad ay ang mga reforma sa sistema, lalo na sa mga larangan ng pamamahala at edukasyon. Mahalagang isang matatag na sistema ng edukasyon para makagawa ng mga matalinong botante na makakapili ng tamang mga lider at maghahanap ng mas magagandang solusyon. Ang Pilipinas ay patuloy na nahuhuli sa mga global na ranggo ng edukasyon at marami pa ring mga estudyante sa mga liblib na lugar ang hindi nakakakuha ng magandang edukasyon. Kung mapapabuti ang edukasyon, mapapalakas nito ang laban sa kahirapan. Ang mas edukadong populasyon ay makakapili ng mas matalinong mga lider at magiging handa na hamunin ang katiwalian at magdemand ng higit pa sa kanilang gobyerno. Maaring mahirap ang daan tungo sa kaunlaran ng Pilipinas pero hindi ito imposible. Ang bansa ay mayaman sa likas na yaman at talento at sa tamang pamumuno at mga reforma, malalampasan nito ang mga hadlang. Ang susi sa tagumpay ay ang pagharap sa katiwalian, pagpapatupad ng pamumuno na batay sa merito at pamumuhunan sa edukasyon. Makakakuha ang Pilipinas ng mahahalagang aral mula sa mga bansang tulad ng Singapore na nag-prioritize ng mahusay na pamamahala at edukasyon para magkaroon ng mas maunlad na lipunan. Kung susundin ng Pilipinas ang isang katulad na landas na nakatuon sa transparency, accountability at pag-unlad ng mga tao, may potensyal itong magiging nangungunang ekonomiya sa Southeast Asia. Sa ngayon mga kapatid, ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng mamamayan na mayroong iisang layuning umunlad. Kapag natugunan na nito ang mga ugat ng mga problema, mahinang pamamahala, katiwalian at kakulangan ng meritokratikong sistema, makakawala ang bansa mula sa nakaraan at lilikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Malinaw ang landas ng pagsulong at napakalaki ng potensyal, panahon na para matutunan ng Pilipinas ang tunay nitong kakayahan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!